Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong balita ng Abante. Title, Pinas, aarmasan pa more ng missiles. Meron ng mga missiles ng Amerikano sa bansa. Nasa Northern Luzon, nakatutok sa Taiwan, China ka posibleng gera, dadagdagan pa daw dahil sa pagbisita ng Pangulong Marcos Jr. sa US. So basahin natin Kasunod sa pagpupulong ni na US Defense Secretary Pete Hegseth at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pentagon, inanunsyo ng US na magpapadala ito ng pinakabagong mga missile at unmanned system sa bansa bilang dagdag proteksyon laban sa banta ng mga agresibong galaw sa Indo-Pasipiko. Kasabay nito, pinagtibay din ang panibagong hakbang para palakasin ang depensa ng dalawang bansa sa ilalim ng matagal ng Mutual Defense Treaty. Hindi lang basta armas ang hatid ng Amerika. Palalakasin din nito ang defense industrial base at magsasagawa ng mas malaking military exercises kasama ang Pilipinas. Ayon sa mga opisyal, hindi na biro ang tensyon sa South China Sea. Kaya tiniyak ng Pentagon na sakop ng kanilang depensa ang anumang pag-atake sa mga tropa, barko, eroplano, pati na ang Coast Guard saan mang bahagi ng Pasipiko. Ibinida rin sa pulong ang tagumpay ng Balikatan 2025, ang pinakamalaki sa kasaysayan. Halos 14,000 tropa mula sa US, Pilipinas at mahigit 20 na bansa ang lumahok sa halos 3 linggong ehersisyo mula sa himpapawid hanggang cyberspace. Okay. To, reaction natin, opinion. Unahin natin yung military exercise na Balikatan. May nabasa akong post ni Professor Clarita Carlos tungkol dito sa exercise. Sabi, ano pang uunahin? Palalakasin ang depensa militarily or yung hakbang para labanan ang climate change? Sino o ano ang mas matinding panganib natin ngayon? Yung labanang military ng iba't ibang bansa o ang panganib ng climate change? Ako, napaisip ako dun ngayon, bumabagyo. Ang daming lugar sa bansa na lubog dahil sa iba na ang klima ngayon. Yung amount of rainfall dumodoble kaysa dati. Kaya marami ang apektado ng dahil sa climate change. Ako, agree ako kay Professor Carlos na wala namang masyadong gulo. Ang nagpapagulo lang itong labanan ng US at China over Taiwan. Ano bang gulo natin sa South China Sea ngayon? Wala naman. Meron pa bang water cannon o ano bang sa Ayungin Shoal? Wala na. Tahimik naman. Ang nakikita ko lang dito, naghahanda ang US para sa posibleng digmaan nila with China kung atakihin ng China ang Taiwan. Yan ang nakikita ko. Correct me if I'm wrong. Sariling opinion ko lang ito. Kagaya, proxy war ang tawag dito Yung nangyari sa Ukraine. US versus Russia. Yan ang nag-uumpugang superpower. Nagamit ng US ang Ukraine na proxy nila para labanan ng Russia, para humina ang Russia. Proxy war. Dito sa atin naman, labanan ng US at China over Taiwan, tayo ngayon ang proxy.
gagamitin tayo. Tayo na ang staging base, forward military base. Yun na ang nangyayari. Kaya siyam na EDCA sites. Walang bayad ni sintimo ang US. Tapos, magpapatayo pa ng ammunition manufacturing plant sa Subic. Kasi, kung magkagera, mahirapan ng US mag-transport ng logistics nila, lalo na yung ammunition, galing pa ng US o malayo, dadalhin sa malapit sa China and Taiwan. Tayo ang pinakamalapit. So, dito na ang manufacturing plant at pumapayag ang ating gobyerno. So, maliban dyan, yun na. Dadagdagan pa ng missiles and other unmanned weapon system. Grabe. Yes! Kung tignan mo, lumalakas nga ang depensa natin. Kaya lang, nandyan naman yung super lakas na kalaban. Hindi ako against sa AFP modernization. Dapat magpalakas din tayo. Kaya lang yung magpalakas sana tayo on our own. Hindi tayo magdidepend sa kahit sino mang anumang bansa. Tayo sana ang problema, lumalakas nga ang ating depensa, nagagalit naman ang China sa atin at naiipit tayo sa giyera ng US at China. Kaya, yun, God save the Philippines. Sige, history will judge our leaders kung tama ba itong ginagawa ng Marcos administration ngayon. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Yuli Mario, more missiles po. Sige, welcome. Kel, thank you po sa mga missiles. Joel Doktora, dapat tigilin na tayo ng China na bulihin. So, depende po yan kasi kung wala tayong pandepensa, bubulihin tayo kung may nakitang armas. Sa tingin nyo, matatakot ang China? Pag makita nilang maraming missiles dito, lalong magagalit. Superpower ang China eh. Ay, nako. Haber Kalbe, damihan sana Patriot missile at Iron Dome. Kasi pag nagkaputukan yan, baka matulad tayo sa Ukraine, maging proxy war ng Amerika. Yun ang sinasabi ko. Proxy war tayo. Ay, mabuti ang Israel. Yung katatapos lang na banatan ng Iran, ito no. Oh, grabe ang depensa ng Israel, yung air defense system nila. Nakakalusot pa rin ang missiles ng Iran. Kaya may maraming namatay na Jewish people. Kung nagkagera, meron na ba tayong air defense system katulad ng Israel? Wala pa. Kawawa tayo ang masusunog. Ang Amerikano, wala. Safety sila. Tayo ang kawawa. Kaya God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.